Pilipinas, mga sangkay, pinasok na nga po ng bagyo. Marami sa atin mga sangkay, malamang naghihiling na nananalangin na sana magkaroon po ng ulan na kasi sobrang init ng panahon. Yung ibang mga lugar, kagaya po ng Butuan, nagdeklara na po ng state of calamity. At ang pagkakaalam ko, ilang lugar din po doon po sa Bohol, same ang situation, nag-declare. Napanood po natin sa balita, nag-declare din po ng state of calamity dahil nga po sa kawalan na po ng supply ng tubig. At yung mga sakahan ay wala na po. Talagang natenga na dahil sa sobrang init ng panahon. Ngayon, may pumasok na pong bagyo sa Pilipinas. Ngunit ang tanong dito, ano ba to? Good news ba to o bad news para sa ating lahat? Tingnan po natin yung sitwasyon mga sangkay, no? Pero, again, mag-iingat po talaga ang marami sa atin. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, alam mo na, i-subscribe mo na para mapabilang ka po dito sa mahigit 1 milyon na mga subscribers. So, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos, i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po sa inyong saglit. Habang kayo ay nanonood mga sangka, i-check nyo po sa itaas ng video na to sa Facebook. Okay? Yung 3 tuldok sa taas ng video, kagaya ng nakikita nyo sa screen. Pindutin nyo po yung 3 tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. Ganun lamang po kadali. I hope na nasundan po ng marami sa Facebook. Okay, ito na mga sangkay. Tingnan po natin yung update dahil mahalaga po ito. No, na malaman nating lahat ano nga ba ang sitwasyon ngayon ng Pilipinas dahil po sa bagyo. Marami sa atin ay natutuwa kasi salamat dahil inulan na tayo. Ang tanong dito, gaano nga ba kadelikado ito mga sangkay? Dahil nga po, alam po natin na may banta po ng La Nina na papasok. Diba? La Nina. Ibig sabihin, hindi lamang po ito basta mga pag-ulan, kundi malala na mga pag-ulan. Na mas malala ang damage nito kesa po sa El Nino. Tingnan po natin ang balitang to. Sa gitna ng El Nino at tag-init, nabuo ang unang bagyo ng taon na ngayon pa lang ay nararamdaman na sa ilang lugar sa Bicol. Inuulan at hinahangin na rin ang ilang lugar sa Visayas lalo't tinutumbok ng bagyong Aghon ang silangang bahagi nito. Okay, mag-iingat po tayong lahat ha. Yung mga madadaanan, mga sangay ng bagyong ito, maging ano kayo, maging mapagbantay. Dahil alam nyo naman, kahit po yung mga weather forecast ay hindi na po tumatama minsan. Minsan sasabihin po nila na ganito kalakas ang bagyo, tapos yung pala sobrang lakas pa. O di kaya, sobrang lakas na ng bagyo, tapos sobrang hina naman pala ang tatama. So, minsan gano'n ang nangyayari. Naka-red alert na ang NDRRMC, lalo't patuloy na nadaragdagan ng mga lugar na isinailalim sa signal number 1. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang malakas na ulan na sinabayan ng bugso ng hangin ang gumising sa ilang taga-Ormoc Leyte Di ba? kanina. Kaya na nga po, nanalasa na mga sangkay. Panahong ramdam din sa Tacloban, Leyte, na sinabayan din ng pagtaas ng mga alon. Okay, magkasama po yan. Bicol at saka Eastern Visayas sa Samar, Leyte. Mga sangkay, yan po ang mga tatamaan nitong bagyo. Umulan na rin sa iba't ibang bahagi ng Bohol tulad sa Tagbilaran, Loay, Carmen at Talibor. Gayon din sa Margarita, Samar. Ang sarap tingnan, no? Inuulan na tayo ngayon kasi for how many, ilang buwan din po, no, na wala tayong ulan. Yung iba nga, 3 months na talaga, walang ulan. Kaya naman, wala na pong tubig. So, biyaya kung tingnan ito ng marami sa atin, mga sangkay. Pero, ang babala ko lang sa marami sa mga Pilipino, mag-iingat po, ha? Dapat bantayan po natin, lalong-lalo na po yung mga gilid ng ilog, gilid po ng yung mga bahay po na baka malambot po yung tinitirikan ng bahay nyo. Nako. At Dumaguete, Negros Oriental.
Kanselado naman ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Virac, Catanduanes. Kaya pinababa sa Virac Port ang mga sasakyang nasa Roro na. Ang mga pag-ulan na yan sa Visayas pati sa Mindanao at Bicol Region ay dala ng Tropical Depression Aghon. Pero tila patikim pa lang lahat yan. Patikim pa lang daw, mga sangkay. Dahil bukas maaari yang maging tropical storm. Okay, ngayon po yan. Ngayon po yan, mga sangkay. Today daw po, maaari maging tropical storm. At sa Linggo, Lunes, posibleng maging matindi o severe tropical storm at pwede pang lumakas bilang typhoon. Sa Martes naman ito inaasang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Babala ng pag-asa, maaari magkaroon ng pagbaha, pagguho ng lupa at pag-apaw ng ilog sa mga lugar na makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng rainfall sa loob ng 24 oras. So parang 4 liters po kada oras yung binubuhos na ulan sa kada 1 by 1 meter po na area. So may mga tendency po na yung mga low-lying areas, posible talaga silang magkaroon ng mga pagbaha. Tapos yung mga ilog natin, lalo na doon sa may areas ng Bicol at saka Eastern Visayas, possible din po. Okay, kasi ang malakas na ano na ito, tatamaan yung Bicol Region at saka Visayas eh. Yung Eastern Visayas. Kaya naman, mas mabuti na mag-iingat po talaga kasi alam ko po na marami sa atin, ito po yung dalangin, no, na magkaroon po ng pag-ulan naman kasi alam nyo bang umabot ng 4 billion po ata yun eh. Mahigit po yung na-damage sa mga palay. Ganun po kalaki. Sa palay pa lamang po yun, pero yung kabuuhan, pagdating sa agrikultura, malaki na po yung damage nitong init ng panahon ng El Nino. Pero, mas malala ang La Nina kaysa sa El Nino, mga sangkay. Dahil nga po, pag umulan, di ba, sa atin, pag El Nino, sasabihin natin, wala nang tubig. Pero pag may La Nina naman, pag bumuhos yung ulan, damage din po na malawak itong mga sakahan. At ang matindi dito, mas matindi po ang casualties na ito kaysa po sa El Nino. Na mag-rise or umapaw. Yung direct effect ay mostly talaga dito sa may Eastern Visayas and Mindanao, pero inuulan na rin po yung ilang bahagi ng mga nabanggit natin na lugar. Hagip din po yung Mindanao. Mindanao, tapos Bicol Region, tapos Visayas. Para sa GMA Integrated News, Okay. Ito nga po. Ito ngayon lamang po. Ito lang yung nakita ko na nag-upload mga sangkay tungkol po sa situation ng ano eh. Kasi di ba nga, kadalasan kapag may bagyo, may mga nagpo-post po talaga na netizens. So, sabi po dito, bagyo na nga after almost 5 months. Ngayon na lang ulit umulan ng ganito. Ay, yung bagong ano nila ngayon, mga sangkay. Bagong upload lamang po ito. No? Yan po ang situation ngayon. Malakas, di ba? Sobrang lakas ng ulan na yan. Yan ang sinasabi po natin na kailangan po talaga mag-ingat yung mga nasa liblib na lugar. Nako po, di po natin alam anong posibleng mangyari. Ito, ilang lugar sa Manila binaha dahil sa bagyong Aghon. Nadagdagan ng mga lugar na nasa signal number 1 dahil sa bagyong Aghon. Bumilis ang bagyo sa pinakahuling monitoring ng Pag-asa. At live mula sa Pag-asa sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano mga lugar ang apektado ng bagyo? Jiggy, inulan na ang malaking bahagi ng Visayas ngayong araw dahil sa bagyong Aghon. Kaya puspusan na ang paghahanda ng mga LGU lalo't posible ito maging severe tropical storm pagdating ng weekend. Ayan o, may kasama pang hangin, mga sangkay. Umuulan at ramdam ang malakas na hangin sa barangay Maasin sa Leyte kaninang umaga. Ganyan din ang sitwasyon sa Masbate City. Magtatanghali naman nang bumuhos ang ulan sa Harong Iloilo, bagamat umaga pa lang ay makulimlim na. Inulan din ang ilan pang bahagi ng Visayas dahil ito sa bagyong Aghon. Sa Metro Manila, baha ang sumalubong sa mga motorista dahil Grabe talaga Metro Manila, no?
Alam niyo kung natuloy yung flood control project ni Marcos noon, ni former President Marcos, yung nauna, wala sanang ganyang baha na kagrabe. Alam niyo, pag biglang bumuhos ang ulan, bigla din pong ganyan ang baha. Ang problema, traffic po sa mga kakalsadahan kaagad. Sa ulang dala naman ng easterlies. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang Okay, so napag-usapan na po natin to kung anong tutumbukin itong bagyo. So again, mag-iingat po ang marami sa atin mga sangkay dahil hindi po natin alam kung ano pa ang kayang ilalakas nitong bagyo dahil alam po natin sa mga nanonood dito na mayroon pong climate change. Tandaan po natin, dahil may climate change, abnormal na po itong weather natin. Minsan, sobrang lakas, sobrang hina. Hindi na po masyadong mahulaan itong mga eksperto. Kaya mas mabuti na mag-iingat dahil sa Brazil, mga sangkay, sa Afghanistan, East Africa at marami pa pong mga bansa sa West, grabe po ang lala ng nangyari mga sangkay dahil po sa pag-ulan. Marami pong pinatumba yung mga bagyo na tumatama. Kaya naman dito sa Pilipinas, nasa gitna po tayo ng dagat, archipelago po tayo, mas mabuti po na iligtas, isalba na po natin yung pamilya natin at ang ating mga sarili habang hindi pa po ganong kalakas ang bagyo. Mas mabuti na yung maingat, no? So ano po ang inyong komento mga sangkay? Yan na, tumama na po yung bagyo sa Pilipinas. Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. And now, I invite you guys, mayroon po akong Facebook group. Ito ay exclusive lamang sa lahat ng mga solid sangkay. Okay? Hukbong solid sangkay. So, hanapin nyo po ito sa Facebook. Mag-join kayo, but make sure na masasagutan nyo lahat ng tanong dahil hindi kayo makakapasok dito kung hindi nyo masasagutan lahat ng tanong. Okay? So, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.